Palagi na lang kami nagtatalo ng dahil sa ugali ng nanay niya, kaya dahil doon ay madalas niya ako masaktan ng pisikal. Sinabi rin sa akin ng nanay niya na pagtiisan mo na lang yung ugali ng anak ko dahil siya naman ang pinili mo. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Lori at 16 years old pa lang siya nang makilala niya ang kanyang asawa na itago na lang natin sa pangalang Tutoy. At noong bago pa lang ang kanilang relasyon ay naging maayos naman ang pakikitungo sa kanya ni Tutoy, ganun na rin ang nanay ni Tutoy. Makalipas ang 3 taon ng kanilang relasyon, nabuntis na si Lori habang nag-OJT pa siya noong mga panahon na yon at si Tutoy naman ay nagtatrabaho na. Nagalit ang pamilya ni Lori sa kanilang dalawa ni Tutoy pero ipinaglaban niya ng husto si Tutoy at kahit ganun na nangyari ay hindi naman siya tinalikuran ng kanyang pamilya. Dahil kahit nabuntis na si Lori ay pinili pa rin ng kanyang mga magulang na patapusin siya ng pag-aaral sa kanyang 4 na taong kurso. Nagsama na si Tutoy at si Lori hanggang sa may naririnig na si Lori na mga chismis na galing sa kapitbahay na nagmumula daw sa kanyang biyena na babae. Kaya dito na nagsimula ang alitan nilang dalawa ni Tutoy dahil palagi niyang kinakampihan ang kanyang nanay. At dumarating din sila sa panahon na nasasaktan siya ng pisikal ni Tutoy nang dahil lang sa pagtatanggol sa kanyang nanay. Pero dahil mahal na mahal ni Lori si Tutoy ay mas pinipili niya pa rin na hindi iwanan si Tutoy at lalo na nang dahil sa buntis siya. Hanggang sa unti-unting humina ang hanap buhay ni Tutoy at isang araw ay binigyan siya ni Tutoy ng 50 pesos pambili ng gatas at ng bigas. Kaya nagtalo silang dalawa dahil hindi alam ni Lori kung paano niya pagkakasyahin ng 50 pesos. Kaya nagtalo si Lori at si Tutoy at narinig yun ng kanyang biyena na babae pero ang sabi lang sa kanya ay pagtiisan mo na lang yung ugali ng anak ko, total siya naman ang pinili mo. Wala namang ibang nagawa si Lori kundi manahimik na lang kaya napag-isip-isip niya na kailangan niya na rin magtrabaho, total nakatapos naman siya ng pag-aaral. Kaya nagkapalit sila ni Tutoy, si Lori na ang nagtrabaho at si Tutoy naman na naging taong bahay at nag-aalaga ng kanilang anak. Wala naman siya masabi kay Tutoy pagdating sa gawaing bahay lalo na sa pag-aalaga ng kanilang anak. Kapag sinabihan niya rin si Tutoy na wag mag-iinom, nakikinig naman siya at sumusunod ng maayos. Ang tanging pinagtatalunan pa rin nilang dalawa ay yung ugali ng kanyang biyena na babae na umaabot na palagi na lang nasasaktan si Lori. Kaya gusto niya na sanang hiwalayan si Tutoy pero hindi niya magawa dahil naaawa siya sa kanyang anak dahil sobra niya pang bata. Hanggang sa kinailangan na ni Lori na magpakasal kay Tutoy dahil Christian company ang kanyang pinapasukan trabaho. Hindi kasi mapopromote si Lori kung hindi siya magpapakasal kay Tutoy kaya napilitan silang dalawa na magpakasal. Ang iniisip na lang din ni Lori baka ito na ang susi para hindi na siya saktan ni Tutoy dahil may basbas na ang kanilang pagsasama. Nasundan pa sila ng isang anak at naging maayos pa rin ang kanilang relasyon pero hindi pa rin siya tumitigil na makarinig ng mga salita galing sa kanyang biyena na babae. Na kesyo masama daw ang ugali ni Lori at sobrang higpit daw nito pagdating sa pera. Pero para naman kay Lori ay natural lang na maghigpit siya sa pera dahil siya ang nagpo-provide para sa kanyang pamilya. At wala namang ibang iniintinding gastusin si Tutoy dahil si Lori ang lahat ng nagbabayad kagaya na lang ng motor at pati na rin ang kanilang bahay. Hanggang sa napuno na si Lori sa ugali ni Tutoy dahil isang beses isang linggo lang siya nakakauwi at wala pa si Tutoy sa kanilang bahay. Dahil mas pinipili ni Tutoy na ubusin ang kanyang araw-araw na buhay sa piling ng kanyang nanay. Kaya nagalit si Lori at napagsalitaan niya ang kanyang asawa na si Tutoy ng mga hindi magagandang salita. Sinabi niya kay Tutoy na sige maghanap ka na lang ng iba, total palagi ka naman nasa piling ng nanay mo. Kaya nagulat na lang si Lori nang bigla siyang jombagin ni Tutoy ng pinggan sa kanyang ulo. Hindi na nagsalita si Lori at dali-dali siyang nag-impake ng kanyang mga gamit. Hindi na siya umimik at binitbit niya na lang ang kanyang anak. Pinili na lang lumayo ni Lori pero nakalipas lang ang 7 araw na nakikita niya ang kanyang anak na hinahanap ang kanyang papa, napilitan na lang siyang bumalik. Kusang bumalik si Lori sa bahay nila ni Tutoy at ang sabi sa kanya ni Tutoy kapag nasyukta yung nanay ko ay wag na wag kang pupunta sa burol niya. At sinisi din siya ni Tutoy kung bakit siya nasasaktan ng pisikal dahil siya naman daw talaga ang may kasalanan. Kaya simula nung araw na yun ay parang bigla na lang nawala ang pagmamahal ni Lori kay Tutoy pero pinilit niya pa rin na magstay para sa dalawa niyang anak. Bumalik ang buhay nila sa normal at nangako sa kanya si Tutoy na hindi na siya babalik sa bahay ng nanay niya dahil yun lang naman ang dahilan na kinagagalit ni Lori. Pero lumipas lang ang isang buwan ay palagi na naman pumupunta si Tutoy sa bahay ng kanyang nanay. Hanggang ang paningin ni Lori ay naibaling niya na sa iba sa kanyang katrabaho na pangalanan daw nating Jordan. At kahit alam ni Lori na mali, minahal niya ng husto si Jordan at alam niyang mahal din naman siya ni Jordan. At sa isa't isa nila nakita ang tunay na pagpapahalaga hanggang si Lori ay nabuntis na ni Jordan. Pero nakunan si Lori at itinago niya to sa kanyang tunay na asawa dahil wala na rin naman siyang pakialam kay Tutoy. Naramdaman ni Tutoy ang unti-unting pandalamig sa kanya ni Lori hanggang sa kinumpronta niya na si Lori. At tinanong siya ni Tutoy kung sa kanya ba ang bata na nalaglag at sumagot naman si Lori na hindi sa kanya. Tinanong siya ulit ni Lori kung mahal niya pa ba si Tutoy at sumagot naman siya ng hindi na. Kaya tuluyan na nakipaghiwalay si Lori kay Tutoy pero sinubukan pa rin naman siyang suyuin ni Tutoy pero hindi niya na talaga ito tinanggap. 11 taon nagtiis si Lori sa pananakit na ginagawa niya sa kanya ni Tutoy. Hindi naman daw yun araw-araw pero kung susumahin niya ay baka 4 times a year. Palagi din sinasabi sa kanya ni Tutoy na ano bang gusto mo, itakwil ko na lang ang nanay ko para sa'yo ang asawa na papalitan ang nanay
nanay ay hindi. Pero ang punto lang naman sana ni Lori na kahit papano maramdaman niya man lang sana na ipinagtatanggol siya kahit konti. Ipakita man lang daw sana sa kanya ni Tutoy na siya ang priority kaya parang bigla na lang nawala ang kanyang pagmamahal. Kaya sa tingin ni Lori ay tama lang na iniwanan niya si Tutoy dahil naging sobrang toxic ng kanyang buhay. At sa sobrang galit sa kanya ni Tutoy ay siniraan siya nito sa kanilang buong barangay pati na rin sa kanyang mga katrabaho. Kinukuha ni Tutoy ang simpatsya ng mga tao para ako ang palabasin niyang masama. Kasalanan ko ba na magsawa na ako sa asawa ko kung ganung buhay lang din naman ang ibibigay niya? Kasalanan ko din ba magmahal ng ibang tao na nagpakita sa akin ng pagmamahal at hindi ko yun pinagsisisihan? Kaya nag-abroad na lang po ako ngayon para sa aking mga anak at secret relationship pa rin po kaming dalawa ni Jordan. Pero nakalipas po ang 2 taon ng relasyon namin ni Jordan, naisipan na lang namin na itama ang mga nagawa naming pagkakamali at nagkahiwalay na rin kami. Dahil alam naman namin na hindi rin kami matatanggap ng pamilya ni Jordan dahil sa paninira na ginawa ni Tutoy. Sa ngayon po ay may nanliligaw sa akin na katrabaho ko at mahigit 1 taon na siyang nanliligaw at mabait po siya. Ipinaparamdam po sa akin ng bago kong manliligaw ang lahat ng klase ng pagmamahal pati na rin po sa pera ay nagtitiwala siya. Andito pa lang po ako sa punto na sinusubukan kong magmahal ulit dahil ayaw ko na pong masaktan at maapi ng pamilya. Gusto ko pong marinig ang opinion nyo tungkol sa buhay ko dahil minsan naiisip ko na kung paano kung hindi ko iniwanan ng asawa ko o kung paano kung hindi ko hiniwalayan si Jordan, may paraan pa kaya na magustuhan ako ng pamilya niya sa kabila ng mga kahihiyan. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. Siguro kung hindi mo hiniwalayan si Tutoy, baka nauna ka pa natigi sa nanay niya. Kasi hindi natin masasabi kung hanggang saan pwedeng tuminde yung pananakit sa kanya ni Tutoy. Pero kagaya nga na sinabi sa isang kasabihan na hindi maitatama ng isang pagkakamali ang isang pagkakamali. Hindi porket nagkamali sa'yo si Tutoy ay magiging tama na yung pakikipagrelasyon mo kay Jordan habang kayo pa ni Tutoy at nagsasama pa kayo. Tapos ngayon, may bago ka na naman manliligaw na nagpaparamdam na naman sa'yo ng lahat ng klase ng pagmamahal kasi sa una naman talaga ganon. Hindi naman siya nanghihingi ng payo pero para sa akin, Lori, wag mong isuga ng isuga yung sarili mo sa pakikipagrelasyon. Hindi naman porket nahiwalay tayo sa mga asawa natin, kailangan na natin magkaroon ng bago. Matuto ka munang kumilatis ng tao dahil wala naman tao na nagpakita ng masama sa una. Palagi yang nasa huli sa tagal na ng pagsasama.